Nasa tabi kasi ako ng kalsada. Tapos, grabe. Sorry po sa ingay kasi yun nga, kasi ito talaga yung bahay ko. So, tapos, lumipat na ako ulit dito. Ang problema nga dito yun, maingay. Kasi nga, kaya nga po ganitong oras ako nag-live. Para ako kahit pa paano wala na ingay. Kaso maingay pa rin, grabe. Kaya tuloy. Gilid ng nasa ako, sa tabing kalsada. Ito si Teresa Rans, followers ko rin to eh. Okay, ganito. Tuloy na natin yung topic natin. Bali ito kasi ang title ko, di ba, sabi ko hindi ko kino-content si Melo. It's a prank. Kasi ito si Sir, parang defender siya ni Tony Libayan. Itong video na to, for your information, 9 months ago na to, 9 months ago. So matagal na tong follower ni Tony Libayan. So lagi niyang dinidebunk dito lagi niyang dinidebunk si Melo Yap, no? So pakinggan natin siya. Hi, magandang gabi po ulit sa inyo mga kabayan. Okay, ako po ulit si Tiago at magbablog tayo sa ating paboritong si Melo Yap. May sounds. Narinig niyo? Pa-comment kung narinig niyo. Tabing daan. Bahay ko talaga to. Dati kasi nangungupahan lang ako. Teacher Celine, wala pa rin ba? Mayroon na daw, sabi nila eh. Meron na daw, sabi nila eh. Hello? Meron na rito eh. Okay, thank you Weng ha, thank you. Meron na raw sounds tuloy na natin. Ayan. Kasi kabayan, no? So, eto, no, may bago na naman kasi siyang vlog na ayoko na nga sana mag-content kasi parang etong tao na to hindi naman makikinig, no? Nakikipagtalo sa mga abogado. Tapos interesting kasi sinout out niya si Attorney Trixie. Hindi ko to recruit Hindi ko nire-recruit to, kaya lang kasi magaganda yung mga niya. Magaganda yung mga opinion niya. Ayan. Sa drum may echo ba? May echo? May echo yung video? Yung share video? Para matanggal ko. Hello? Ayan. Meron pang echo, wala na. Andito si TMR? Talaga? Ayan, si Melo Yap yan. Ayan Melo Yap, malinaw hindi kita kino-content. Ikaw ang kinontent ni Kuya. Ni Boss Captain Tiago Malinaw tayo dyan Okay. Yan. Ito kasi ganito Ang nangyari kasi dito, itong si Melo Yap, gusto niya pagbanggain si Attorney Libayan at saka si Attorney Trixie. So kaya
kaya na-feature dito si Attorney Trixie. O, tuloy natin. Oh. Ingay. Kaya Attorney Trixie pa lang. Kaya Attorney Trixie pa lang debunk na si Boss Melo eh. Boss Melo, alam niyo ba si Melo, nag-comment siya sa isang video ko, isang live ko, no? Sabi niya doon, bossing, sabi, bossing tawag sa akin, hindi na tatang, hindi na lolo. Sabi niya, bossing, in fairness, video mo lang pinanood ko mula una hanggang dulo Sabi niya ganun. Idol, sabi niya pa eh. So ayun, kaya hindi ko siya kino-content. Ang nag-content sa kanya, si Mano. So panoorin ko na, tuloy natin. So yun nga, kaso 9 months ago na tong video, buhay pa naman si Melo, okay pa naman yung vlogging niya marami pa rin tuloy-tuloy yung vlogging niya, di ba? Tuloy-tuloy pa rin. Ay, patay. Ay, wala. Hindi niyo narinig yung Attorney Trixie. Sorry Hingi kasi ng mga Sorry, tuloy ulo ko. Hello. So ulitin natin Attorney Trixie. Pasensya na kayo Ulitin natin Attorney Trixie. Itong si Melo Yap. Kasi kabayan, no? So, eto, no, may bago na naman kasi siyang, vlog na ayoko na nga sana mag-content kasi parang etong tao na to hindi naman makikinig, no? Nakikipagtalo sa mga abogado. Tapos, interesting kasi sinout out niya si Attorney Trixie. Hindi ko alam ang konteksto niya, no? Alam niyo naman na pag si Melo na nagsasalita, ang confidence lang ang nandoon pero walang sustansya ang kanyang mga sinasabi. So, pakinggan natin, no? So, eto. So, nung pala, wala talagang sustansya pinagsasabi ni Melo Yap, no? Sabi ni, sabi ni Captain Tiago. Sundan natin. Kasi, di ba, ulitin ko, pinagbabangga niya kasi si Attorney Trixie at saka si Attorney Libayan, pinagbabangga niya. So parang sinasabi ni Melo Yap na parang kakampi niya si Attorney Trixie. So ito ngayon, dinibang siya ngayon ni Captain Tiago. Kaya ito, tuloy natin. Si Melo Yap. Marami pala siyang abogado Hindi magtuos na lang tayo. Di ba? Bakit ganon? Ngayon ka lang sumagot sa akin
pagtutuos na agad ang gusto mo, Atty. Libayan. Ma'am Trixie. Shout out kay Ma'am Trixie Angeles. Merong Melo Yap daw na pwedeng medyo off topic na ano ako gamitin daw ako against Attorney Libayan. Well, sige, I'll make a statement on that. O sige, off topic sandali. I don't know what Mr. Melo Yap is saying, but Attorney Libayan and I can disagree on certain things. Diba? We can disagree on points of law, which is what lawyers do all the time. But that doesn't mean that Attorney Libayan has done anything wrong or that he has anything like a wrong opinion. So wala silang, parang ang nangyayari dito, wala naman pala siyang communication personally kay Attorney Trixie. Di ba? So parang nag-iimbento lang talaga si Melo Yap. Melo Yap, hindi ako nagsabi na nasmanong. Tuloy na. Baka sabihin ni Melo Yap, umiiwas ako sa kanya kasi baka mamaya i-debunk niya ako, no? Umiiwas ako sa kanya, no? Hindi talaga umiiwas sa kanya. Ito lang, maganda lang talaga yung pangaral ni Captain Tiago sa mga vlogger sa kagaya namin. So nakarelate lang din ako dito. Ano yan or anything like that. Sometimes we just have different opinions, and I hold him in high esteem as a lawyer and as a person who gives good information here as a blogger as well, because I have not seen anything na hindi niya binabase sa law as a jurisprudence. So I would like to ask people to not pit me or anybody, any of the bloggers, particularly lawyer bloggers, against each other. Ako, wala talaga akong masamang tinapay sa kahit na sino vlogger. As you know very well, na kahit yung mga nag-iinsulto sa amin ay hindi namin sila hindi namin sila either pinapansin or hindi namin kailangan pang sagutin. Meron na ba? Pero sa tanong ko na sir, wala pa rin ba? Okay. So, ayun, no? Ang nangyari dyan, syempre, ando dun yung signature tawa ni Melo na yung una, naiinis ako, pero parang yung tawa niya nagiging defense mechanism niya na lang na palagay ko, alam niya sa sarili niya na it's the beginning of the end. Naisip ko rin yan. Yung defense mechanism niya, yung tawa niya. Kasi nga, minsan talagang pagka nagdidebunk siya ng mga parang hindi tuloy ka panipaniwala kasi yung tawa niya. Diba? So, tuloy natin. Panahon na lang ang pinag-uusapan natin, Melo. So, sana mahimasmasan ka na, no? Ito, pinapayo ko, Melo. Mahirap talagang okay lang kung debunk lang ang videos, pero yung ad hominem, mali naman kasi talaga yun. Diba? Tapos, yun nga, sinasabi palaging spliced video, tapos, diba? Tapos pinagbabangga-bangga yung mga magkakampi. Diba? Which is not good talaga. Ang magkaroon ng kaso, no? Whether you win it or not, lalo na, sinasabi ko sa iyo, it's bukod sa sakit ng ulo, yung monetary, no? Sinashoutout mo kung sino-sino, si Attorney Trixie, na siguro kung hindi nag-reply sa si hindi niya sinagot yan ni Attorney Trixie, marami kang mapapaniwala na talagang parang kampi mo si Attorney Trixie. Pero sana naipaliwanag sa iyo kung noon pa lang pala, no, ganyan ang ginagawa niya. Kasi di ba kailan lang naman ako nag-vlog, tapos kailan ko lang din siya nakakilala. So, ibig sabihin, ito si Captain Tiago, parang hindi na siya nag-vlog 9 months ago, ganun na rin pala nangyayari. Although magkaiba sila ng posisyon minsan, iyon based on jurisprudence, no? Ewan ko kung ano na naman pakahulugan mo sa jurisprudence, no? Pero Melo, sana please, mahimasmasan ka na, no? Dahil alam mo na ang ginagawa mo, no, parang eto, ibabalik ko lang yung sinabi mo ulit na ang sinabi mo kay Teacher Mark, naligaw ka sa live ko. Magandang umaga sa'yo, Teacher Mark. It's a pleasure. Attorney Libayan nagbabait-baitan. So sa mga nakapanood niyan,
na ginawa mo ng kwento yung salita ni Attorney Libayan na bait-baitan, no? Na in a negative way. Pero eto sasabihin ko lang, no? Ang dating sa akin ng bait-baitan, eto meaning ko doon, no? Kasi since nga na si Attorney Libayan, ang ibig lang sabihin nun, hindi kanya pinapatulan, no? Kasi alam niya na pagka ikaw pinatulan niya, you are defenseless. Kaya nga sabi niya, yung narinig niya na marami ka palang consultant, no? Na abogado na consultant. Tapos later sinabi mo property consultant pala, na prank mo si si Attorney Libayan doon, ha? Na prank mo, pero I mean, dapat hindi ang pinakalas na video niya 7 months ago. Kaya nga sana pangalawang video niya na to na na nireact ko. So sana bumalik siya. Magaling siya, magaling eh. Maging responsible ka kasi nga doon nagsimula yan, no? So ngayon baka matuluyan ka nga na makasuhan. Okay? Hindi naman necessarily na manalo o matalo ka, pero yung process. Tinuloy ni Attorney Libayan yung kaso, di ba? Parang narinig ko nga rin yun eh. Parang kakasuhan si Hindi naman tinuloy, di ba? Pa lang ng kaso. Alam mo, napakahirap niya, Melo. Please, ako habang may panahon pa, no? Sana magkaayos kayo. Sana wag ka na maging kailangan lang naman ng konting humility, no, 'di ba? No, hindi naman masisira pagkalalaki mo kung tumanggap ka ng pagkakamali, 'di ba? Sabihin mo, sincere apology. Gaano ba naman kahirap yung Melo? No, pero good morning, Francis A. Oy, salamat sa pagpasok sa aking live. Gaya nga ng sabi ko, kung ikaw din talaga ang paniniwala mo ganyan, wala kayong violate, nasa sayo yan, no? Balik tayo doon sa sinasabi mo na nagbabait-baitan. Alam mo, ito lang ang take ko dyan, ha? Bibigyan kita ulit ng magandang analogy dyan sa bait-baitan na salita ni Attorney Libayan. Okay? Kasi alam mo, ito parang lang to yung mga common na away, kunyari sa school. Ikaw yung mga grade 1, kunyari lang grade 1 na estudyante. Tapos meron kang inaasar na high school na, no? Hindi ka pinapansin, no? Binubuli mo. So akala mo porke hindi sa iyo lumalaban, kinakanti mo, pinababayaan ka lang, okay lang, no? Pero nung gumawa ka ng below the belt, talagang napikon na yung tao o kaya naasar, nasabi, hindi na tama to. Kailangan ko ng hinto din, balikan sa tamang pamamaraan. So, ayun lang ang alam na bait-baitan. Matagal nang nagtitimpi sa'yo. Yung isa, para lang hindi lumaki ang gulo. Pero, ikaw, medyo nawala na rin siguro sa alignment. Parang bababa naman si Attorney pag laging pinapatulan si Melo, di ba? Nga pag below the belt na yata, talagang pumatol na rin si Attorney, pero parang ilang beses lang yata yun. Di ba? So, ayun na nangyari. No? Naaayon sa batas na pinag-iisipan niya na makasuhan ka. So, nakasuhan. Yung background ko kasi nasa tabing kalsada ako, wala pa akong yun lang ang ibig niyang sabihin. As per my knowledge, talaga palang pang grade 1 lang si Melo. Tama. Na nagbabait-baitan siya sa'yo, no? Hindi ka lang pinapatulan nun. Okay? Yun lang ang ibig sabihin nun. Pero knowing you have a different meaning sa bawat salita. No? Gaya niyan. Sinautan mo si Attorney Trixie na para mag-iiwan ka sa mind ng mga tao na actually, di ba si Teacher Mark, ginawa rin to kay Sean Win at saka kay Attorney Claire, di ba? Parang pinagbabangga si Attorney Claire
tsaka si Attorney Libayan, tapos si Sean Win. Di ba? Tapos ito pala, ginawa rin pala niya kay Attorney Trixie, tsaka kay Attorney Libayan. Ang si Attorney Trixie yung sabi nga niya, Attorney Trixie, ipipit mo sa abogado against Shout out sa'yo, Daya Gonzales. Morning. abogado, no? Melo, kung matalino ka, mga abogado yan, no? Alam nila yung galawan mo. Alam niya, di ba? Parang yung ina-expect mo na magsasalita si Attorney Trixie against isang abogado. Hindi nangyari. Although ikaw, hindi ka din naman niya binash, pinaliwanag niya lang naman yung side niya, no? Na, I mean, your own... Buti nga, mabait sila Attorney Trixie, hindi siya binabas. Your own, Melo, no? Nagkamali. Professional naman kasi sila. Kami na lang yung magbabasa kanila kung sakali. Hindi ka lang yung shinout out eh. Dapat ang shinout out mo, hindi ko nasasabihin ha. Alam mo na kung sino sana yon, no? So sana kung napansin ka nun, baka medyo may backup ka pa, may backer ka pa, no? Medyo lalakas pa loob mo. Pero, alam mo, nalulungkot na ako talaga sa'yo, no? Kasi alam mo na ito na ang beginning of the end, no? I mean, huling kikig mo na to, huling laban mo na kung hindi ka paggagawa ng ibang paraan, no? So, Unfortunately, Captain Tiago, tuloy-tuloy pa rin eh. Tuloy-tuloy pa rin siya eh. Mga ampalesa, lumukan din nila kay Sir Kayo. Oo nga, nung isang gabi, topic ni Kayo yan eh. Parang pinagbabangga sila ni Atty. Libayan, di ba? Oo, naalala ko, tinapik din pala ni Kayo. Ganun ang ginagawa nila, no? Grabe. Ay, Alisa Doctor, good morning. Ito talaga, live na to. Diretso. sa akin, sana magkaroon lang tayo ng humility, no? I mean, maayos yan para sa'yo. Pero sabi ko nga, kung ito ang magdidikta ng future ng mga vlogger sa Pilipinas, kung makasuhan ka nga, at magkakaroon ng jurisprudence na hanggang Supreme Court, magkakaroon na tayo ng basehan para sa mga, magkakaroon na tayo ng guidelines, no? Na anything na below the belt naman, hindi naman pwede. Yes po, Alisa Doctor. Live to talaga. Pwede yun, di ba? Biruin mo, kung ano nila sasabihin mo sa isang tao, paninirang puri, no? Munti ka mo na naman ako mapaniwala na si Attorney Trixie talagang ipaglalaban niya yung side mo, no? Pero parang iba nangyari, Melo. Parang lalo ka lang bumabaon sa sarili mong hukay, no? Actually, so, halos wala nang naniniwala sa kanya. Hindi diba? na... Sa totoo lang, napapansin ko, no? Pag tayo yung pag naglalive yung mga kabatas, diba? Pag naglalive yung mga kabatas, kunti naman yung basher nila, hindi naman sila diba? Hindi sila makapasok sa live natin. May pumasok man 2, 3. Pero pag sa kanila, may mga ang daming kabatas na na talagang, diba? Pinaglalaban si attorney. Oy. Oo nga. Alisa Doctor. Naman sa pagano, Melo. Ganitong oras po pala kayo pwede, Alisa Doctor. Baka naman pag nag public apology ka naman, hindi pa naman tapos, di ba? Sabi ko, baka naman malabo mag-public apology. Diba? Kung gagawin, sana ginawa na. Yung pagbablog na to, vlogger ka pa rin, pero mag-iiba na lang yung category mo. Yeah. Di ba? Mag-iiba daw yung category. Ano kaya category? Dali natin. Bakit hindi mo subukan? Yung exciting part dito mag-iiba daw, dapat daw magpalit na ng category. Si Melo Yap. Diba? Pwedeng sa akin din, kasi vlogger din naman ako, small vlogger. So, tuloy natin kung ano yung payo ni Sir para kay Melo Yap. Yung category ng mga prankster. Yung para sila Awit, sila Wamos Cruz, no? Baka yun yung category mo. Prankster na lang. Hindi, Francis prankster na lang. Alam mo bakit? Kasi nga, di ba?
Di ba, muntik na siyang maniwala na nasa side niya si Atty. Trixie. Di ba? So, it's a prank, sabi niya. So, dapat talaga, prankster na lang. Mga pagpa-prank. Kasi, na-prank mo nga. Imagine kita nyo, imagine ilan ang subscriber ni Rapi Tulfo, di ba 27 million? Hindi mo lang siya mabahigi na ng 1 million, hanggang lang siya 23,000, di ba? Pwede mo naman siyang prankster. Tuntuan nyo, tuloy natin. Ang karamihan ng tao nang sinabi mo na ang consultant mo pala hindi mga abogado, kung hindi property consultant pala ang sinasabi mo, di ba? Prank na naman, di ba? Sinasabi niya mga abogado. Yung sinasabi niya mga abogado yung consultant niya, yun pala property consultant. Hindi ba it's a prank? Di ba? I mean, come on, baka di ba? Tapos sabi mo rin na mabiro ka, na hindi ko nga lang alam. No, pero sa mga joke mo, wala pa akong natawa eh. Ikaw lang ang tumatawa, no? Pero siguro may mga mabiro. Di ba? Ginagawa niyang tama si Sir eh. Ginagawa niya defense mechanism niya yung pagtawa niya. Di ba yung tawa niya kasi pang-asar eh. Oo nga, i-consider mo rin yun, yung bago mong career sa pagbablog, no? Prankster or comedy or yung mga cool lang, no? So why not, di ba? Baka mas marami pa mag-subscriber mo dyan, baka umabot ng million, di ba? Who knows? Alam mo, if some books close, some book will open. We'll never know, Melo. So, yun lang. Sana makapulot ka ng aral na sa mga ginagawa natin na maging responsible tayo kasi ang mga totoo lang, di ba? Ito hindi ko inaano si kaya lang kasi talaga namang i-deny man nila, no? Totoo naman sinasabi ni Sir na dapat maging responsible, hindi irresponsible. Di ba? So totoo lang pag pinanood mo yung mga video nila siyempre hindi naman nila aaminin. Di ba, Sir Francis OFW content ka. Pinupunan mo mga abogado nagtuturo sa batas, tapos andito ka lang, sisirain mo, iibay mo yung pakahulugan, no? Parang nasisira yung yung momentum or nagiging wala nang kaayos sa social media dahil sa mga komento mo nga na medyo lumilihis, di ba? Sana napakaliwanag ng ni Atty. Trixie at malamang narinig mo na rin yan. Malamang napanood mo na rin yan at malamang magko-comment ka rin ulit na madi-defend mo na naman yan, no? Pero Melo, please. Para sa akin, it's time na it's time to reflect on your Mas Melo, nakikiusap na. Please daw. Baguhin na natin yung style. On your attitude. Actually, it's attitude eh. Palagay ko naman hindi pa huli lahat. It's attitude eh, di ba? Sabi naman ni Atty. Libayan, issue hindi tao. So, as a person, kahit ako hindi ako naiinis sa'yo, nagagalit, no? Pero yung attitude na ganyan, no? Parang grade 1 nga na ang hirap pagsabihan tapos ang grade 1 naman, grabe naman sa grade 1. Pero ako naman, hindi naman talaga ako nainis sa kanya nung niribat niya ako. Actually, issue naman talaga, hindi tao. Yung issue lang naman talaga yung nakakainis, no? Parang, hindi kasi hindi parang inappropriate yung style. Ang pinatulan na, ando doon pa rin, nagtatapang-tapangan pa rin kasi malamang i-rebat din ako niyan ngayon sa ginawa ko na to. How to be in one. Sorry po sa ingay How to be MY 110.
1.0. Hindi pa talaga dumadating yung parusa, or I mean yung in that case yung kaso, no? So pag dumating na yung kaso, siguro malalaman mo na, no, na hindi ganun kadali yan. At sana self-reflect lang, Melo, no? It's not too late. Marami pang opportunity dyan. Yun lang sa akin. Ako talagang hindi ko lang alam sabihin sa'yo na please, habang may panahon pa, wag mo nang sagarin yung tao, di ba? Wag mo nang sagarin yung abogado na alam mo may kakayanan yung tao magdemanda. Alam mo yan. Kasi nga, abogado yun. Tapos ikaw nakikipag-debate ka sa... Kasi yung hirap Boss Melo di ba? Abogado sila So hindi natin pwede lang i-level yung sarili natin sa kanila. Though, may mga abogado ka rin naman na tropa. Di ba? Ako rin naman, may mga abogado rin ng tropa dito. Kaya hindi natin pwede i-level talaga yung sarili natin sa mga yan, di ba? Yung kaalaman sa batas. Hindi tayo pwedeng kahit nga alam natin yung batas, hindi natin pwedeng, hindi tayo credible na yan. Di ba? So, alam naman natin. Siyempre, yung mga abogado, sila talaga yung credible na mangaral ng batas. Di ba? Sila talaga yung dapat, sila talaga yung may karapatan din talaga na di ba, ituro yung batas sa mga kababayan natin. Yeah. Oo nga po, very concerned. Napaka-smooth niya magbigay ng opinion. Diba? Ayan Isang abogado. Dinamay mo pa sa Attorney Trixie na sana siya ang lalaban para sa iyo, pero hindi ganoon na nangyari. No, please, Melo. Umihiling ako, no? Pahinga ka ng konti sa social media muna, di ba? Gaya nung iba na naapektuhan, no? It's not a defeat. I'm telling you, it's not defeat. Pahinga ka muna. Tama. Then mag-self-reflect ka, no? Baka pagbalik mo at ganyan pa rin na talagang lalabang ka till the end, so be it, di ba? Pero I mean, kung ayaw mo talaga muna mag-give up ngayon, sabihin mo lang, magpahinga ka muna. 2 weeks, 1 month, di ba? Who knows? Mag-self-reflect ka muna. Yun ang pinakamaganda mong gawin, no? Hindi yung alam mong defenseless ka dito sa tao na to kasi nga he have all the capability na alam mo na violate mo din ng karapatan. Buti pa si Sir alam niya talaga yung alam niya na hindi talaga pwedeng lumevel kala Attorney Libayan. Alam mo yan, no? Wag mo na i-insist na mahina yung kaso niya, 'di ba? Kasi unang-una, ito ang abogado, ikaw may kinonsult ka na ba? 'Di ba? I mean, come on. Si Raffy Tulfo nga yung kinakalaban niya. Property consultant. I mean, with 100 lawyers, tapos ikaw, 'di ba? Property consultant lang yung so far na sinisigurado mo. So, I mean, parang 'di ba? Please, have a self-reflection. Okay, Melo? Dahil natutulog ng mahimbing, ay siyang laging panalo. Okay? Okay, ngayon mga batas, no? Hanggang dito lang naman tayo, no? Sinare ko lang tong video na to kasi talagang nakakatuwa naman. Maganda yung payo ni Sir. Yun nga lang, dapat daw mag-prankster na lang. Grabe din sa grade 1 tsaka sa prankster. Anyway, malay natin, di ba? Mapanood to ni Melo, magbago rin siya. Pero I don't think na mangyayari yun. Pero balanse naman yung ni Sir. Balanse naman yung pangaral ni Sir. Balanse. So yun lang, no. Boy, isang magandang umaga sa inyo. Salamat sa inyo pagdadyaga, no, sa kahit maingay yung background ko. Yan yung mapagawa ko yung cubicle doon. Papasoundproof ko pag may pera na. So yun, maraming salamat muli. Isang magandang umaga sa inyo lahat. At huwag natin kalilimutan na minsan tayo mabuhay sa mundo. Gamitin natin sa tama at sa mabuti. Maraming salamat po.